So magandang araw kabole, sa video na ito pag-uusapan natin yung pinakamainit po na intriga sa mundo ng Philippine basketball, sa mundo po ng Gilas Pilipinas Kabola. And of course, that is about the situation po of Ginebra coach Tim Cone, the current coach po ng ating Gilas national team for the Asian Games, at ng kampo po ni Justin Baltasar Kabole. So may hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button. So ito to mga pre, no? Mga kabole, no? I am really dedicated into expressing my opinions about things po sa Philippine basketball, kasi mahal natin po yung Philippine basketball. Yung mga ganitong video ko halos wala nakukuha ang view, pero still I'll put up a video about this kasi nga gusto ko pong i-share yung atin pong karanasan, yung atin pong opinion kabola patungkol nga po dito sa nangyayari, diba? So this opinion po na ilalabas po natin yan is all about our love for Philippine basketball. So ito na nga, no? Malamang alam nyo naman, na-state po ni Tim Cone a few days ago na si Justin Baltasar shown zero interest. Sabi niya, time niya po mo yan, as shown as zero interest. Pag sinabi mong zero interest, basically pinaparatangan mo yung bata na ayaw niya talaga. As in, no chance, diba? Kasi zero interest eh. Pag sinabi mo yung player, wala siyang, or meron siyang 0% na chance na makarating ng PBA, ang ibig sabihin dyan, wala ka siyang ka-chance-chance. So, ganun din yun dito, diba? Pag sinabi mong zero interest, parang sinasabi mo na walang ka-chance-chance or never nagpakita po ng kagustuhan si Justin Baltasar sa kanila na sumali po sa Gilas Pilipinas. Although, gustong-gusto na nga daw nila itong si Justin Kabola. Now, of course, kinounter yan ng kampo ni Justin Baltasar. Kinounter yan ni Governor Delta Pineda. Sabi nila, no, that's not true. Gustong-gusto kong pumunta, sabi ni Justin. Yun din yung sabi ni Governor Delta Pineda. He even expressed na yung MPBL nag-stop for a month, more than a month pa nga, just to make way for FIBA World Cup Kabola. Diba? So, dyan pa lang sinasabi niya na walang problema sa kanila kung makuha si Baltasar. Diba? Now, kumambyo si Tim Cone. Diba? In short klaruin natin. Tama. Diba? With all the exchanges. Tama yung sinabi na Justin. Tama. Basically, yung statement niya, Governor Delta Pineda, Kabola. Kasi ganito yan. Actually, yung pinaka-general point niya dito na ayaw ko talaga is that sinasabi niya na parang na-misquote siya. Parang ganun eh. Pag analyze mo yung statement niya, parang na-misquote siya eh. Na parang sinasabi niya lang naman, as per their things or the information that was given to him, Kabola, ayaw nitong si Justin Baltasar, Kabola. Yun yung parang ini-imply, Kabola, ni Coach Tim Cone dito sa kanyang post na sobrang haba naman talaga. Sobrang haba naman talaga po nitong post niya, Kabola. Diba? Pero alam nyo masakit dito? Alam nyo masakit pa rin dito, Kabola? Ito kasi yung post niya, Kabola, it did not help in getting or reaching yung pinaka-root ng issue. Someone is lying. And with his decision to post this, to clear the camp of Justin Baltasar and Governor Delta Pineda, it means basically na hindi sa kampo ni Baltasar, hindi sa kampo ni Governor Pineda yung problema. Nasa kampo ng SB. So basically, sinasabi dito ni Coach Tim Cone, is that yun yung na-inform sa kanya. So, ibig sabihin niya, kung yan yung na-inform sa'yo at sinasabi sa kabila na kiniklear mo ngayon na hindi yan totoo, na walang tawag na dumating, yun sabi ni Governor Delta Pineda, it means now na ang dapat magpaliwanag is yung team na nagre-recruit, which was headed, of course, by Coach Chotrias. Pero, pagbabasahin mo to, Kabola, pagbabasahin mo po yung statement ni Coach Tim Cone, parang papunta na siya dun sa conclusion, mag-move on na tayo. Bakit ganun? Diba? Bakit ganun? Parang, and then the general vibes nung kanyang post is that na-misquote siya. Yun yung ayaw ko talaga. Kasi, sobrang impact dun sa image ng bata. Sobrang impact. Kabola. Hindi pa nakapasok sa PBA. Wala pang napapatunayan si Baltasar in the professional league. Tas, dumating siya din, naparatangan siya ngayon. Now, klaro, diba? Pero, mukhang hindi rin naman ito makakatulong. It will not even help in our national team. Kasi pinagtatakpan po eh. May pinagtatakpan eh. Sa unang part, kailangan mong
intindihan lang mabuti, reading between the lines. Basically, ini-imply na nga niya na ang main issue is yung sa recruiting team. Okay, good. That's good. Pero ang problema ngayon, hindi naman niya kinaro talaga dito. Ang gusto niya mag-move on na, huwag tayo mag-move on. Diba? Simulan na rin lang yung drama, diretsuhin na natin, tignan na natin kung sino talaga yung loko-loko na nagsimula nung kasinungalingan na ito, diba? And, reading between the lines, nandun sa recruiting team, diba? Unfortunately, mukhang pagtatakpan ulit yung recruiting team. And headed by, diba? Sinabi ko na kanina. Which makes it really bad. Diba? Ganito ba natin gustong palakarin yung SPP? Diba? Napupolitika? Alay natin, tapos na yung politika ng SMC MVP kasi magkasama na sila dito, diba? Sa SVP. Pero hindi. Itong mga pausbong na mga amateur players ngayon, kabola, ng mga iba, sila yung ipopolitika naman ngayon. Kabola. And between the two sides, kung ako pong titingin, diba? Mas mga kabuti po para sa ating Philippine basketball kung ang mag-a-adjust po kabola is of course yung SMC MVP. Kasi sila na po yung nandun sa taas. Sila na po yung nagmamanage ng national team, di ba? Huwag na nilang politikahin, di ba? I-open na sa lahat para yung best squad yung madedevelop natin for the... O baka po, lang sa palagay mo dito? Saan kang side? Side ng SBP o Gilas o side po ng Justin Baltasar ka? Comment na po sa baba.